Ganito naman ang magugas sa plato. Ayun na nga guys, ako po ay may sakit po ako dahil isang kamay lang yun ang ginagamit ko. Panghugas, panghugas sa plato, lahat. Hindi ko po kasi akalaan yung kalain na siyempre malasa ko. Alam niyo ba 2017 pa ako na PWD. Ganito po kasi yun. Ako po 6 months po ang tiyan ko at di ko alam na bigla na lang may nangyari sa akin yung hindi ka na parang hindi ka na makahinga kasi ako dati nagugas ako ng bote ng anak ko kasi yung anak ko 2 years old pa lang yun. Tas buntis pa ako, 6 months. So, anong nangyari? Siguro, nabigla. Tapos, anong nangyari nun? Bigla na lang hindi ako makahinga, tapos hindi na ako mapakali, guys. Tapos, buti na lang yung asawa ko, hindi pa siya umalis kasi aalis talaga yun siya. Aalis yun, napapunta siya sa kapatid niya. At yung araw na yun na inatake ako, buti na lang po ay hindi pa siya umalis. May Lord talaga na nandyan na tutulong sa'yo. Siyempre, ako lang po kung umalis siya, ako lang po talaga mag-isa pati yung 2 taong kong anak. Buti na at nagpakain siya ng kalapati. Ayun, tapos mamaya ako nag-uusap ng bote ng anak ko. So, mamaya parang hindi na ako makahinga. Sabi ko, hindi na ako makapakain. Sabi ko, ang init. Hindi ako mapakain. Sabi ko sa sarili. Tapos yun, tapos umupo ako, pero hindi ko alam na stroke na po pala ako. After that, sabi na isip ko, tawagin mo na yung asawa mo, katukin mo nun, magpapakain ng alapatis. Pero nakakatayo pa ako nun, 6 months tiyan ko buntis ako. Tumayo ako nun, tapos kinato ko asawa ko, sabi ko, tulungan mo ako. Akala ng asawa ko, nagjo-joke lang daw ako, kaya hindi siya agad tumayo. Tapos umupo ako dito, araw susunod yung asawa ko. Umupo ako sa sala ulit. Tapos sabi ko, hindi ko na kaya, sabi ko. Tapos ayun, tumayo ulit ako para tawagin ko yung asawa ko, matukaw nun. Tapos sabi ko, tulungan mo ako. Kasi parang iba na yung pakiramdam ko sa siya. Tapos ang alam ko na, yung laway ko po, tumutulo na siya. Tumutulo na po siya. Tapos ayun. Tapos maya lumabas, ay pumasok na asawa. Tapos, ayun na, sinihilot niya ako. Hinilot niya ako. Tapos sabi ko, tapos hindi alam ng asawa ko ito, ano nangyayari sa akin. Siyempre nagpapanik din siya, tapos tumawag siya ng kapatid niya. Tapos sabi ko, tapos yung isip ko nun, parang wala. Basta may nangyayari lang sa akin, ganun. Tapos sabi ko, naiinis ako, naiinis. Sabi niya sa akin, huwag kang matutulog, huwag kang matutulog. Sabi ko, bakit? Kasi inaantok na ako, sabi ko sa asawa. Inaantok na ako. Gusto ko na matulog. Sabi ng asawa ko, huwag kang matulog, huwag kang pipikit. Alam niyo ba, pag kinikwento ko to, naiiyak ako kasi, diba, kapag may mangyari sa inyo, grabe, na maiiyak talaga kayo kasi makikwento niyo yung nakaraan. Maiiyak ka talaga. Hindi mo masabi na, kaya ako, kaya tao ganito. Naiiyak ako. Pag tuwing naikwento ko lang, naalala, naiyak talaga kasi siyempre may nangyari sa'yo. Ang sakit ko pala guys, simula ng baby pa lang daw pala tayo, meron na pala tayong ganun.
EB malformation. Yun na po yun siya. May pumutok po sa ulo ko na ugat na maliit. Parang siyang sinulid lang. Ganyan lang siya kanipis. Ayan. So, sa nangyari ngayon, nagtitherapy ako noon. Pero, syempre, wala kami pera. Kailangan ng budget. Tapos, 9-2 po yun. Kaya, hindi pa masyadong gumaling yung kamay ko. Kamay ko na lang po sana yung problema. Pero, kinukuhaan ko na lang ng saya. Nagtitiktok na lang ako. Hindi na po ako nag-iisip kasi bawal na doon sa akin mag-isip. May tindahan po ako. Pero tinigil ko na po kasi sabi ng asawa ko, ipigil ko na daw yung pagtitinda ko. Kasi nai-stress lang daw po ako. Baka ano pa mangyari sa akin. So ngayon ako, kapag naiinis ako, nire-relax ko na lang sarili ko. At hindi ko pa iniisip yung kung ano yung iniisip na dapat, hindi naman dapat. Doon ka po ma-stress kasi pwede ka parang sabi ng doktor, pwede ka pang ma-stroke ulit. Yes guys, stroke pa. Yung kaliwa ko pong kamay, ngayon hindi pa ako nagko-close open yung kamay ko. So ngayon guys, kung kayo ay ngayon normal pa ho kayo, magtiwala po kayo. Iwasan niyo po yung stress, pagod. Yung pagod, magpahinga po kayo. Huwag niyo pong yung sarili niyo ay sisipag kayo ng magtrabaho. Huwag niyo pong gawin yan. Magpahinga din po kayo mga 30 minutes ganun. Magpahinga po kayo, huwag po kayong tumigil, huwag po kayong magtuloy-tuloy trabaho ganun. Kung naantok, matulog po. Kung merong problema, sabihin nyo na sa mga kaibigan nyo. Sa kaibigan mong close lang, yung close mo lang. Huwag po kayong mag-isip na ma-depress kayo, ma-stress. Bawal po yan. Kaya, yan. Sige, dito na lang po. Thank you guys. Papatuloy ko na lang ito sa sunod. Thank you guys for watching. Sana share nyo rin to guys. Pasensya na po kayo. Hanggang dito na lang ha. Bye! Thank you guys. Basta yun lang ang billing ko pa sa inyo. Huwag po kayo maging ma-stress. Kung may problema, ilabas niyo po yan. Kasi ang hirap po. Ang hirap po yung ating utak na merong puputok na ugat. Hindi po ako high blood kasi iba po ang maintenance ko. Hindi po pang high blood po para sa utak yung gamot ko. Yung maintenance ko para sa utak po. Yun po. So ngayon natigil na pang maintenance ko kasi wala po kami pambili. Kaya ang ginagawa ko, nag-YouTube. Nagpi-Facebook ako, magdireos para may sahod. Pero isang taon na hindi ako nagkakasahod. So guys,